Dumating na nga pala yung bill ng kuryente namin dito sa Canada mga Oragon. Subalit nasa 2 buwan nga din pala bago magkaroon ng bill. Kaya naman for today's video nga pag-uusapan natin kung ano-anong appliances ang gamit namin dito sa bahay at kung magkano yung bill na dumating sa amin. Pero bago nga ang lahat sa mga hindi nga nakakilala sa akin, ako nga pala si Mark, isang Bicolano at pansamantalang naninirahan dito sa Quebec, Canada. Subalit kakagaling nga lang namin sa trabaho at habang nag-aasikaso kami ay pag-uusapan natin kung ano-anong mga kagamitan ang gamit namin dito sa bahay at kung magkano yung dumating na bill sa loob ng 2 buwan. Subalit 3 tao nga pala kami na nakatira dito sa apartment na inuupahan namin. Subalit ito yung isa sa mga appliances na gamit namin dito sa bahay, ang aircon. Sa loob nga ng 2 buwan ay bihira nga lang namin siya magamit dahil medyo malamig na nga dito. At syempre, hindi pwedeng mawala ang lutuan. Ito nga palang lutuan namin ay electric nga pala siya, kaya isa rin siya sa mga kumukonsumo ng kuryente. Meron nga rin kaming TV dito na nagagamit nga lang din kapag rest day namin. Pagdating naman sa rice cooker ay meron kaming tag-iisa isang rice cooker na ginagamit. Pagdating naman sa tubig ay kasama na rin pala yung pinanghuhugas namin na mainit at yung pinangliligo namin kapag malamig yung panahon. Meron din kaming isang ref dito na halos 24/7 na nakasaksak. Meron nga rin kaming washing machine at dryer na nagagamit nga rin pala pag rest day dahil yun yung schedule ng paglalaban namin. Meron din kaming isang microwave na ginagamit din namin kapag magpapainit ng mga lutong ulam. Sama niyo na rin yung mga personal na gamit namin kagaya ng mga gadgets. Bali, ito na nga pala yung total ng bill na dumating sa amin sa loob ng 2 buwan. Kasama na rin nga pala dyan yung tax. Bali, kung i-convert mo siya sa peso, ay abot siya ng almost 5,000 pesos. Sa tingin nga namin ay parang saktuan lang na mababa nga lang yung bill niya. Siguro nga dahil summer pa dito at hindi pa kami gumagamit ng heater. Kasi sabi ng ibang kakilala namin dito ay mas mataas daw ang bill ng kuryente kapag winter. Ano sa tingin niyo mga Oragon? Okay na ba yung adobo? Ay yung bill namin sa loob ng 2 buwan. Sa mga ka-Oragon at kababayan natin dito sa Canada, paki-comment naman sa comment section kung magkano din ang inaabot ng bill nyo sa kuryente sa loob ng 2 buwan. At kung nakaabot ka sa video na to, ay paki-comment naman kung taga saang lugar ka nung napanood mo tong video na to. At hanggang dito nga lang muna yung video natin mga Oragon. Maraming salamat sa suporta nyo. At kung hindi pa kayo naka-follow, paki-follow na nga rin pala Bicolanong Oragon sa Canada. Bye-bye na nga ni!